Bad news kay Senator Bato. Effort ng majority na wala ng saysay. Bato hindi higit kay Duterte at 225,000 na mga pulis naka-alerto na para dakpin as soon as possible si Bato at ipapadala na sa ICC. Ang dating hepe ng PNP ay binalikan ng buong sangay ng kanyang pinamumunuan noon. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang malawakang pag-surrender, 225,000 na pulis at NBI naka-alerto na upang dakpin si Senator Bato. Roma 13 verse 1, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihang mayroon ay itinatag ng Diyos. Akala ng marami ay magiging sapat ang naging politikal na maniobra at pagpapalit ng pamunuan sa Senado upang bigyan ng proteksyon at institutional sanctuary si Ronald Bato de la Rosa. Akala natin dahil sa impluensya ng mayorya at sa protective custody ng mataas na kapulungan ay may iwasan o kahit papano ay mapapabagal ang pagpapatupad ng warrant mula sa ICC. Pero matapos ang sunod-sunod na legal na desisyon nitong mga nakaraang araw, ang lahat ng pagsisikap na panatilihing ligtas ang senador ay tuluyan nang nawalan ng saysay. The only possible exception to my view, in my view, is the case of Senator De La Rosa, whom we call Bato. If he is judged a fugitive, he can be considered, in my view, as resigned, constructive resignation, because being a fugitive entails running away from the legal system, and if one runs away from the legal system, he relinquishes all membership in that system, and therefore he may be considered as having resigned constructive resignation. Narinig niyo ba ang naging formal na kautusan mula sa Department of Justice? Opisyal nang iniutos ni DOJ Secretary Frederick Vida sa Philippine National Police at sa National Bureau of Investigation na ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs. Pero bakit nga ba naging ganito kabilis at kalawak ang pwersang ipinatupad laban sa kanya? Dahil ayon kay Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla, ang buong kapulisan na binubuo ng humigit kumulang 225,000 na personnel ay naka-alerto na ngayon upang hanapin at dakpin ang mamabatas. Therefore, ang buong makinarya ng pambansang seguridad na dati niyang pinamumunuan bilang PNP chief ay siya na mismong naatasan na rumesponde sa utos ng batas. Ay magkakaroon pa ng pag-aalinlangan ang mga operatiba dahil sa usapin ng soberanya o dahil sa kawalan ng warrant mula sa lokal na hukom. Pero mabilis na bumasag sa espekulasyon ito si NBI Director Melvin Matibag nang ihayag niya na isasagawa ng kawanihan ang pag-aresto ng without delay o walang anumang pagkaantala. Tahasang idineklara ni Matibag na ang tinaguriang fugitive senator ay arestuhin sa ayaw at sa gusto niya dahil ang tungkulin ng NBI at PNP ay ipatupad ang batas ng walang kinatatakutan o kinikilingan. Therefore, matapos nanggihan ng Korte Suprema ang hirit na Temporary Restraining Order o TRO, ang Malacanang at ang DOJ ay nagkakaisa na ngayon sa pananaw na ang arrest warrant ay ganap na balido at dapat nang isagawa. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. If Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, the appropriate arrest should be made. Sinasabi ng mga tapat na kaalyado ng pamilyang Duterte na ang hakbang na ito ay isang mapanganib na pamamaraan na maaring magpahina sa kredibilidad ng malokal na institusyon ng katarungan. Pero naninindigan ang DOJ na ang pag-usad ng kaso ay pagpapakita lamang na ang bansa ay hindi magiging santuaryo para sa sinasabing kawalan ng pananagutan, lalo pat ang mismong Office of the Solicitor General ang nag-argumento para pagpapasura sa mga petisyon ng senador. Therefore, habang ang operational matters ay nasa ilalim na ng mahigpit na pangangasiwa ng mga otoridad, ang espasyo para sa legal na pag-iwas ay tuluyan ng sumisikip para sa kampo ni De La Rosa. Habang ang lokasyon ng senador ay nanatiling hindi pa opisyal na kinukumpirma matapos ang kanyang pag-alis sa Senado, ang pressure sa mga natitirang kaalyado ay patuloy na umaabot sa rurok. Akala mo ba ay sapat na ang pagtatago upang makahanap ng pabor sa harap ng mga hukumang naghihintay?
Pero habang ang mahigit 200,000 puwersa ng kapulisan ay formal ng pinakilos, ang tanong na lang na naiiwan ay ito, sa oras na tuluyang matunto ng NBI at PNP ang kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa, paano harapin ng kanyang mga kasamahan ang katotohanan na ang takbo ng hustisya ay hindi na mapipigilan ng anumang politikal na alyansa? Have mercy, O God. Kaibigan, sa pagmamasid natin sa mga malalaking kaganapang ito, malinaw nating makikita na ang mga institusyon at puwersa na itinayo ng tao ay mabilis na nagbabago ng direksyon. Ang mga sandata, posisyon at libu-libong tauhan na dati ay nasa ilan ng kumand ng isang tao ay maaari ring maging kaparehong puwersa na maghahanap sa kanya sa ilalim ng utos ng mas mataas na otoridad. Ipinapakita lamang nito na walang permanenteng proteksyon ang mundong ito at ang bawat istruktura ng tao ay may hangganan. Pero may isang tanging otoridad na ang kapangyarihan ay hindi nakadepende sa bilang ng pulis, sa utos ng kalihim o sa pasya ng pamahalaan. Ang ating Panginoong Hesus, sa kanya kapag ikaw ay sumuko at nagpaubaya, hindi ka ituturing na isang takas, kundi isang anak na pinatawad at binayayaan ng bagong buhay. Kung ikaw ay napapagod sa takot sa bukas, sa paghanap ng proteksyon sa mga maling bagay at sa kawalan ng katiyakan sa gitna ng mga krisis, lumapit ka sa kanya, kaibigan. Tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus ngayon bilang iyong personal na Savior at tanging Panginoon na magbibigay sa iyo ng kapayapaang hindi kayang mayanig ng mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 10 verse 28. Huwag kayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan, tatapot hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo ay ang makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan, kapwa sa impyerno. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. At tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, nakikita po namin ang kapangyarihan at proteksyon sa mundo ito ay madaling mabaliktad at mawalan ang saysay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at sa pagtitiwala sa sarili naming lakas. Tinatanggap po namin kayo sa aming puso bilang aming personal na tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Ikaw po ang magiging takbuhan namin at permanenteng kanlungan na hindi kami iiwan o bibiguhin. Inyo pong patnubayan si Senator Bato. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na isuko ang kanyang buong buhay sa inyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin. At patuloy niyo po kaming alagaan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, na siya ring aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.